Babae lang ang mga tao rito? Nation of women? Tingnan. May lalaki doon. Guwapo. Date. Hindi ako ganon. Nandito ako para magpamanhikan. Pamamanhikan. Nagkamali ka ng lugar. Company outing lang ang ginagawa namin dito. Nagkamali ako. Hindi. Sa inyo, walang tao na ang pangalan ay Nangong Shue? Nan Gongzu, hindi ba yun ang presidente namin? Ikaw ba ang Lin Shangyu? Oo, sa website ng pamamanhikan, binayaran ko para magrenta ng kasama. Ang pangalan ay Nangong Shue. Binigyan niya ako ng lokasyon. Sinabi niyang nandito siya. Pumunta ako para tingnan kung bagay kami. Ang presidente namin ay tumatawag sa'yo para bumaba. Napakalalim nito. Baka scam ito? Ako, hindi na ako magpamanhikan. Ang dawdal. Parang mabait. Siya na siguro. Bakit ka napakalapit sa akin? Hindi ba sa online may nakalista ang presyo? 100 piso kada araw. Sumasang-ayon ako. Maging rent a girlfriend mo. Tapos na? Pero may isang kondisyon ako. Wala akong pera. Tulungan mo akong magkaroon ng anak. Ano? Mag-anak? Pang blind date lang naman. Gusto mo pang mag-anak tayo? Ngayon? Sabi nila, sa tubig, bihira ang lalaking makapag-sprint ng matagumpay. Kaya mo ba? Naku po, ang hirap ng buhay sa lungsod. Uuwi na ako sa probinsya. Snow. Nagtatago ka na naman sa akin, ha? Nako, dumating na ang taong ayaw na ayaw ko. Ikaw muna, magpalit ka ng damit. Ako na ang bahala sa kanya. Salamat. Young Master Shu, wala po dito ang presidente. Sino niloloko mo? Umalis ka diyan. Kung hindi, ang magpapainit ng kama mamayang gabi ay ikaw na. Bitawan mo siya! Bakit may lalaki dito? Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Hindi welcome dito ang mga manggagawa. Pinapasok ako ng girlfriend ko. Nandyan na siya. Nanggong, Shue, ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? Young Master Shu, maging disente ka naman. E di ipaliwanag mo sa akin? Bakit sinabi nitong probinsyanong ito na girlfriend mo siya? Wala akong obligasyon na magpaliwanag sa'yo. At saka, respetuhin mo ang boyfriend ko. May hindi pa kami natatapos na gagawin. Kailangan naming tapusin. Tara na. Nangong Shue, huwag mong kalimutan, may kasunduan pa ang ating dalawang pamilya. Nakuha na ng pamilya namin ang 10 bilyong puhunan mula kay Ouyang, ang pinakamayaman. Kung gusto mong i-cancel ang kasunduan, hindi papayag ang nanay mo. Maghintay ka lang. Nandito na tayo. Saan mo pa ba ako dadalhin? Siyempre sa hotel. Sumang-ayon ka naman sa akin. Ano ang pinangako ko? Gawa ng baby. 800 piso isang araw. Ako ang magiging girlfriend mo. Ikaw, samahan mo akong gumawa ng baby. Ayoko na. Hindi talaga kaya. Paalam. Huwag kang aalis. Kapag umalis ka, sasabihin ko sa aking nobyo. Nakita mo ang katawan ko? Ang nobyo mo, hindi ba siya yung Chaoksyong kanina? Oo, siya nga. Anak siya ng chairman ng shoe conglomerate. Isipin mo,
Kung malaman ng ganoong klaseng mayaman na ikaw ang nakakita sa katawan ko, hindi kaya siya mabaliw? Saklolo! Yung inarkila kong girlfriend, grabe ang hilig sa katawan ko. May nobyo pa siya. Isang mayamang chowsyong. Naku! Ang hirap! Ako lang ang nang-iinis ng lalaki. Wala pang lalaking nang-inis sa akin. Itong black card na ito, lahat ng ipon ko na to. Kung hindi ka pa sasang-ayon, sobra na yan ah. Ito ba ay... Ito ay Centurion Black Card. Kailangan bilyonaryo ka para makakuha nito. Ang pangakit ng mayamang babae, hindi ako naniniwalang hindi ka maaakit. Marami ka yatang pinapanood na short video. Hinawakan mo yung laruan kong card noong bata ako. At nagpapanggap na boss dito. Sino ang nagpapanggap? Boss talaga ako. At hindi ito laruan. Ito ay... Hoy, Ano? Malubha na si Lola. Uuwi na ako agad. Sang-ayon ako. Gawa ng baby. Kahit anong paraan. Pero kailangan mo munang sumama sa akin para makilala si Lola. Deal. Ma'am, umuwi na ang binata kasama ang kanyang asawa. Sundan mo pa rin ang binata. Huwag mong papansinin. Opo. Ang pinakamayamang tao, si Ouyang. Ang pinakamayamang tao, si Ouyang. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo dito. Napaka-sexy ng babaeng ito. Sayang, magkaiba ng husto ang aming estado sa buhay. Pero kahit ganito lang ang kalapitan, kontento na ako. Ikaw ay, Ako ang anak ni Xu Xingkai. Ako si Xu Xiaofeng. Noong handaan para sa pamumuhunan, ako pa nga ang nag-alok ng inumin sa inyo. nakalimutan ko na. Ayos lang. Basta naaalala ko. Ngayon, naalala na kita. Mabuti. Kailangan kong ipaimbestiga ang construction worker na iyon. Humarang sa babae ko. Ipapaalam ko sa iyo na ang isang mayaman ay hindi isang hamak na tao tulad mo ang dapat mong guluhin. Bilis, 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 bilis. Magmadali kayong maglipat. Tandaan nyo, iisa lang ang prinsipyo. Lahat ng bagay na mahigit sa 100 milyon, ilabas nyo lahat. Yung yuksi na selyo na pantapal sa paa ng mesa, bakit hindi nyo kinuha? Sino ang nagpaiwan ng black card dito? Laruan lang ito para kay Xiaoyu. Pero paano kung makilala ito nung batang galing sa lungsod? Paano kung makilala ito nung batang galing sa lungsod? Genhua, Inay. Ano po? mula nang ipanganak si Xiaoyu, gumawa ka ng 20 taong plano para siya'y pahirapan. At ngayon, nag-uwi na si Xiaoyu ng nobya. Hindi ba dapat sabihin na natin sa kanya ang totoo? Hindi siya anak ng mahirap. Siya ang tagapagmana ng pamilyang Lin ng Shangjing. Inay, Alam kong naiintindihan mo ang apo mo. kunin mo. Panggatong na lang. Pero, hindi pa panahon para magpakita ng totoong kulay. Paano kung ang babaeng dala ni Xiaoyu ay may masamang balak sa kanya? Tama ka nga. 'Di ba? Kaya kailangan pa rin nating magtago. Si, Tuloy-tuloy lang ang pag-arte. Honey, may problema. Kanina, nung pauwi ako sa baryo gamit ang Bentley ng driver, nakasalubong ko sina Xiaoyu. Yung magiging manugang, napakalaki ng mga mata niya. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Akala ni Xiaoyu, BYD lang yung kotse. Magbihis ka na agad. Si. Bilisan mo. Yung kotse kanina, BYD ba yon? Oo. Grab yung sinakyan ng nanay ko. Yung malaking letrang B. Hindi mo nakita?
May Grab na Bentley? Ano ba talaga ang kalagayan ng pamilya nyo? Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang pamilya namin ay kilalang kilala bilang mahirap sa buong nayon. Noong bata ako, para lang makakuha ng karne para sa akin. Nahuli ang lola ko ng magkakatay at binugbog hanggang mabali ang binti. Dahil walang pampagamot, naging malubha na ito. Ang dahilan kung bakit kita dinala rito ay para matupad lang ang pangarap niyang makapag-asawa ako. Yung junk shop sa harap, doon kami nakatira. Kung ayaw mo, pwede ka nang umalis ngayon. Hindi ko inakalang ganito kahirap ang pamilya niya. Sige na, hindi naman talaga ako magpapakasal sa kanya. Pagkatapos nito bilang bayad, maghahanap ako ng trabaho para sa kanya. Huwag kang magbabago ng isip. Dalhin mo na ako sa loob. Tara na. Tapos na ako magbihis. Ang kinang talaga. Bakit hindi ka na lang magsuot ng bombilya? Tinanggal ko na. Anak, ito, mabigat. Mabigat. Tay. Nanay, lola, dumalo kami. Mabigat. Yung lola mo, nakakatayo na pala. Lola, paano na ang binti mo? Jenhua, buhay na buhay pa ako. Hindi kaya ito'y huling sigla bago mamatay? Huling sigla? Milagro sa medisina yan. Xiaoyu, bakit ka nakatulala? Nakatayo ang lola mo para lang makita ka ng isang huling beses na kaya niyang tumayo. Lola, huwag kang mamatay! Lola! Ayokong mawala ka, Lola! Xiaoyu, ang lola mo, malubha na ang kanyang sakit. Ang tanging hiling niya ay makita kang mag-asawa na. Hindi ba't sabi mo, dadalhin mo ang magiging asawa mo para makilala siya? Narito na siya. Kumusta po, Lola? Kumusta po, Tito, Tita? Ako si Nangong Xue. Ako po ay kasintahan ni Xiaoyu. Mabuti, ayos-ayos. Ang ganda ng batang ito, parang diwata. Bakit hindi umuwi si Ate Belle? Abala siya. Abala. Xiao Xue, kita mo, ganito lang ang estado ng aming pamilya. Sana, hindi mo kami isiping hamak. Huwag kang mag-alala. Magsasama kaming magpupunyagi. Pink Star. Anong star? Hindi mo ba nabasa ang headline ng balita ngayon? Sa isang auction sa Christie's, isang misteryosong mayaman ang gumastos ng 70 milyong dolyar para bilhin ang Pink Heart. Nakita ko iyon sa sahig ng bahay ninyo. Wala namang lagnat ito. Ang 70 milyong dolyar na ito. Alam mo ba kung gaano karami iyon? Ito ay yung laruan kong Holen noong bata pa ako. Mukhang hindi rin maganda ang kalagayan ng pamilya niya. Ni hindi man lang niya alam ang ride-hailing app at ang Holen. 100 piso para upahan siya. Hindi kaya masyadong mababa? Dagdagan kaya natin ng 20? Ito ba ay holen na gawa sa salamin? Nabakbak na yung sa iyo. Bigay mo sa akin. Baka masugatan ang kamay mo. Tita, ano po ang nangyari sa inyo? Nasobrahan lang sa tuwa ang nanay niya nang makita ka. Oo nga. Maaga na ang oras. Pasok na tayo at kumain. Bukas, bibilhan kita ng bago. Iyong isa lang yon. Tara na. Halika na. Kain ka. Masarap. Xue, Xiaoyu, kuhanan mo ng pagkain si Xiao Xue. Xiao Xue, huwag kang mahiya. Ituring mo itong sarili mong bahay. Kumain kayo ng marami. Paano ito kinain? Puro itong masasarap. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makakain ng masaganang hapag na ito. Diyos ko, sobrang hirap pala ng pamilya nila. Ang gutom ko na. Ito ang sikat na putahe sa state banquet, ang steamed cabbage in supreme soup.
sa ilalim nitong steamed egg ay ang caviar na nagkakahalaga ng 40,000 dolyar bawat gramo at isang buong mangkok pa ito. Bahay pa ba ito ni Xiang Yu? Hindi pwede. Kailangan kong puntahan agad si Xiang Yu para magtanong. Baka tayo mahuli? Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Tara na. Kung hindi lang sobrang pihikan ang panlasa ni Xiaoyu na nasusuka sa amoy ng state banquet, kailangan pa ba nating dalawa gawin sa kanya to? Ay, sinong kumain ito? Bilis, bilis. Itago mo, baka malaman nila. Gising! Nagkakahalusinate ka na yata sa gutom. Isa akong mahirap, paano ako makakakain ng state banquet? Hindi kita niloloko. Sa tingin ko, may tinatago sa'yo ang pamilya mo. Maniwala ka. Tingnan mo. Tingnan mo, tira-tirang pagkain lang naman to. Hindi ah. Tandang-tanda ko na isang buong hapag ng state banquet ang narito. Ayoko nang makipagbiruan sa'yo. Matutulog na ako. Hapo. Baka naman. May multo? Itong si Xiao Xue ay napakatalino. Kung ikukumpara sa kanya, ang anak nating si Xiaoyu ay parang tanga ang kasimple-simple. Natatakot ako, baka maloko ang anak natin. Papaimbestigahan ko agad si Xiao Bei tungkol sa kanyang pinagmulan. Nagu. Paano ka nakapasok? Hindi ba't inihanda ko para sa'yo ang isang guest room? May multo sa kwartong ito. Natatakot akong mag-isa. Gusto kong matulog kasama mo. Isang kama lang ito eh. Kung dito ka matutulog, saan ako? Ikaw? Ayos lang. Matulog tayo ng magkasama. Samantala, mag-anak. Talagang natatakot ako sa'yo. Sige, ibibigay ko sa'yo ang kama. Ako na lang ang sahig matutulog, pwede ba? Xiang Yu, Ano nang ginagawa mo? umikot ka. Nagsuot ako ng pajama para matulog. Hindi komportable. Alis ko ito. Talagang maraming arte. Hindi ba? Nag-i-imagine ka? Hindi? Hindi ba ako nakakita? Talagang gusto niya ang katawan ko. Alam ko na hindi ka maglakas loob. Tapos na ako. Iikot mo na ang ulo mo. Kung ayaw mo, samahan mo ako sa bahay bukas. Tulungan mo akong umalis sa arranged marriage ng mama ko. Huwag kang mag-alala. Bukas, may interview lang ako. Nakasalalay dito kung makakaahon kami sa hirap. Anong kumpanya ang ina-applyan mo? Xingxue Group. Narinig ko ang presidente ng grupong ito ay ang pinakamaganda sa 4 na magagandang babae sa Jiangcheng. Hindi ko alam kung may pagkakataon akong makita siya. Sa kumpanya ko pala ang interview mo. Hayop ka. Ang sipag mo sa bukid kagabi, ah. Dahan-dahan lang, bata. Magandang umaga po, tita. Maaga kang gumising, Xiaoxue. Lutuan ko kayo ng makakain. Wag na po, tita. May interview si Xiang Yu ngayong umaga. Hindi na kami aabot. Bilisan mo na, sige.
Paalam na po, Lola. Lola? Lola! Nagdugo ka! Ayos lang. Kaunting dugo lang yan. Si Xiao Xue, kung magkakaanak ng lalaki. Lola, baka sakali. Madagdagan pa ang buhay ko. Lola. Sa totoo lang, kami. Sisikapan namin. Sa sinabi mong yan, Xiao Xue, panatag na ang loob ng matandang ito. Ang broseng ito ay pamanang kayamanan ng pamilya Lin. Ngayon, ipapamana ko ito sa iyo, Xiao Xue. Lola, yang basyong salamin mo, sarilihin mo na lang. Walang magkakagusto dyan. Ako, gusto ko. Ang ganda ng bros. Salamat po, Lola. Aalis na muna kami. Tara na. Sa murang edad, presidente ng isang pampublikong kumpanya at handang magtiis kasama si Xiao Yu. Ma, baka naman pwede tayong maglabas ng 20 bilyon para tulungan ang Xingxue Group. 20 bilyon? Parang nagbibigay ka lang sa pulubi. Ginang, tinawag ninyo po ako? Ma'am, tinawag ninyo ako. Xiaobei, maghanda ka. Sa susunod na linggo, sa araw ng mga puso, ihahayag natin ang pagiging tagapagmana ni Xiao Yu. Sa araw na iyon, si Nangong Xue ang magiging asawa ng panganay ng pamilya Lin. Siya at si Xiao Yu maghahati sa trilyon-pisong yaman. Opo? Xiaobei, huwag kang mawalan ng pag-asa. Noong aming inampon at ginawa kang pinakamayaman ay para gawin kang ng pamilya Lin. Hanggat ang posisyon ng asawa ng panganay ay hindi pa inihahayag, may pagkakataon ka pa. Kapag natanggap ka na, pagkatapos ng trabaho, sumama ka sa akin para makilala ang mga magulang ko. Hindi pa sigurado kung matatanggap ako. Tapos na ang ulat. Isumite mo na. Wow! Puro magaganda pala ang empleyado dito. Kung magtatrabaho rito, abay napakaswerte. Narinig ko, ang presidente ng Xingsu Group ay napakaganda pa raw. Eh di ba dapat mahirap ang interview? Anong itinatatakot mo? Nandito si Brother Kai. Pinsan niya ang nobyo ng presidente ng Xingsu Group. Sa ganitong koneksyon, natatakot ka pa bang hindi makapasa sa interview? Tama, tama. Sumunod ka kay Brother Kai at tiyak na uunlad tayo. Hoy! Anong tingin-tingin mo? Nakikipagagawan sa amin para sa posisyon. Mas maijing umalis ka na ngayon pa lang. Excuse me, nandito ba sina Lin Shangyu at Wang Yuke? Ako si Lin Shangyu. Tabi. Ngayon, magpakilala ka naman, ng maikli. Ayoko nang magpakilala. Ang dawdol. Siya yun. Wala na. Malamang mabibigo ako sa interview na to. Huwag kang magpakapalalo. Ako na ang mauna. Ako si Wang Yuke. Graduate ng vocational school. Si Xu Xiaopeng, ang tagapagmana ng Lin Group, ay pinsan ko. Kamag-anak pala ni Jishu. Maaga pa lang, sinabihan na kami ni Jishu. Kaya pala ang lakas ng loob. Mukhang talagang ako ang magiging sakripisyo ngayon. Ikaw naman. Gawin mo lang ang makakaya mo. Bahala na kung pumasa o hindi. Ako, si Lin Shangyu. 22 taong gulang. Graduate ng Jiang University. Kursong Business Administration.
Wala ring kwenta ang dami mong sinabi. Business administration pa ang pinagmamalaki mo. Naiintindihan mo ba talaga yon? Sa totoong buhay, koneksyon ang basehan. Tanga. Ang posisyong ina-applyan ninyong dalawa ay para sa isang tao lang. Ipapahayag ko na ngayon kung sino ang nakapasa. Narinig mo? Nakala na ang posisyong ito. Umalis ka na. Hoy! Kailan ko ba sinabing, ikaw ang nabigo? Ha? Sige, niloloko ninyo ako. Maghintay ka lang. Parang, na-offend ko na naman ang pinsan ni Xu Xiaofeng. Sa puntod ng mga ninuno namin, may nangyari kaya? Guwapo, naalala mo pa ba ako? Oo. Ikaw pala ang interviewer dito. Guwapo. Ang guwapo mo nga. Gusto mo. Subukan natin. Anong subukan? Ano sa palagay mo? May girlfriend na ako, bagamat upa lang. Akala ko, minaliit kita. Binabati kita. Pumasa ka sa assessment ng aming presidente. Assessment? Hindi. Sino bang presidente ang walang magawa kaya nagpapaakit ng empleyado? May sira ba sa ulo? Huwag mong sasabihin yan sa aming presidente. Kapag nakita mo na siya, maiintindihan mo. Anong itsura ng presidente ng Xingxue Group? Bakit ako niya ina-assess? Baka iba sa mga bali-balita? Pangit pala talaga siya? Tingnan ninyo, si President Nangong. Wow, ang ganda-ganda. Siya. Pumasa ka sa interview. Pwede ka nang sumama sa akin pa uwi. Ikaw ang crown jewel ng 4 na magagandang babae sa Jiangcheng. Ang presidente ng Star Snow Group, Apo. Mukha bang hindi? Yung interview kanina, ikaw rin ang nag-arrange? Magkakaanak na tayo. Mag-arrange ng interview para masubukan ang pagkatao mo. Wala namang problema, di ba? Yung black card na binigay mo kahapon. Hindi rin peke? Siyempre. Presidente naman ako. Pero aminado ako. Kahapon nang isauli mo yon sa akin, ang pogi mo talaga. Sina? Muntik na akong yumaman. Lin Xiangyu. Ano ba, nagpapa-impress ka pa? Kuya, yun yung cutie. Xu Xiaofeng, ano na naman ang gusto mo? Itong cutie na to, hindi lang ninakaw ang babae ko. Ngayon, kinuha pa ang trabaho ng pinsan ko. Anong gusto kong gawin? Dito sa Star Snow Group, hindi to lugar para magwala. Nangong Xue. Ilang araw mo palang ba yan kilala? Para sa kanya, kakalabanin mo ako? Anong kinalaman ng tagal ng pagkakakilala? Anong relasyon yon? Matagal na kitang kilala, ganun pa rin, ayaw ko sa'yo. Ikaw. Manang, kahit para lang magalit si kuya, ang sama naman ng sinabi mo. Tumahimik ka, sinong manang? Naglangis lang ng mantika sa buhok. Akala mo si Chow Yun Fat ka na. Pakialamero. Ako. Ang tapang mo pala? Kung hindi, ano sa tingin mo? Paano ako naging presidente? Nangong Xue, alalahanin mo ang posisyon mo. Kasintahan mo ako ngayon. Ikaw lang ang may gusto niyan. Wala talaga akong gusto sa'yo. Hindi tulad niya. Kagabi, 7 beses. Namamanhid na ang mga binti ko. Ikaw? Cutie, hinahanap mo ba ang sakit? Ang anak ng isang construction worker ay hindi karapat-dapat makipaglaro sa amin na mayayaman. Coward! May lakas pa ng loob mong mangapi? Kapag nakita ko ulit na inaapi mo siya, hindi kita palalampasin! Sorry. Huwag kang matakot! Lagi kitang ipagtatanggol.
Pinsan? Bakit ako lagi ang nasasaktan? Xu Xiaofeng, hinayaan mo bang saktan ako? Naniniwala ka ba na tatawag ako ng guwardya para paalisin ka? Si. Tatalo ako. Nangong Shue, ikaw ang nagdesisyon na magbawi ng kasal at sumama sa isang dukha. Ang galing mo. Pero hindi ako naniniwala na payag ang mama mo. Umalis. Ate, bakit mo siya ginagalit? Hindi ka titigil hanggang sa mamatay ako sa kalokohan mo? Kanina pa, hindi ba matapang ka? Hindi niya ginawa ang totoo. Kung hindi, may matanda sa taas, sa baba. Wala rin sa baba. Paano makipaglaban sa isang rich kid? Laogong. Ang galing mo, Lin Xiangyu. Kagabi, 7 beses. Ngayon, hindi mo na ako kilala. Huwag kang maingay. Naging presidente ka ba dahil sa pagiging bastos? Para walang makakapang moral blackmail sa akin. Hindi ako concerned. Basta tulungan mo ako lumabas sa arranged marriage ng mama ko. Maghahanap ako ng paraan para gamutin ang paa ng lola mo. Parang insulto ang sinabi mo? At saka, ako ay isang mahirap. Paano papayag ang mama mo na tumigil sa arranged marriage? Maliban sa mag-anak? Okay ba ito? Siyempre naman. Galit ako sa mayayaman. Hello mga baby, welcome sa livestream ni Xiao Yao. Ang item na pag-aantiguhan natin ngayon ay Old Ma, tama nga ang sabi ng matatanda. Ang mother-in-law ay kalahating asawa ng manugang. Ikaw, Xiao Xue, ang binatang Lin na pinakasalan mo agad-agad. Hindi ba ako tatanggapin dahil matanda ako? Anong nakakakita dito? Ang binatang Lin na nakilala ni Xiao Xue. Ang pamilya niya ay may minahan. Sa South Africa sila. Mayroon silang ilang malalaking gold mine. Kumapit ka sa kanya. Mas mabuti yun kesa sa pangarap mong makahanap ng treasure araw-araw. Dumating na? Dumating na. Limousine. Siyempre, si binatang Lin. Kailangan pa bang magrenta ng sports car? Muntik na mahulog sa kanal. Walang kwentang usapan. Gawin mo ang role ng mayaman na tao tulad ng napag-usapan. Mommy! Baby. Xiao Xue. Siya. Si binatang Lin na sinasabi mo. Talagang maganda ang pagkatao. Hello? Tito? Tita? Kanina lang? Kasalanan ng amin, napakaliit ng bahay namin. Hindi tulad ng pamilya nyo na mayaman. Sa entrance, talagang mayroon ng helipad. Hindi tulad ng amin na simpleng pamilya. Isang tapak lang sa accelerator. Lumampas na. Ang amoy. Binatang Lin. Ang pagkain sa bahay nyo ay talagang masarap. Second digestion. May amoy ng protein. Ang pagkakakilanlan ng mayaman. Napakaganda ng gamit. Kahit umutot, may pupuri. Nauuhaw ka na, pamangkin? Pasok, uminom ng tsaa. Oo nga, oo nga. Halika, halika. Pasok at umupo. Binatang Ginoo pumunta sa bahay ng Nangam para makilala ang mother-in-law. Pumasok. Ano to? Ito ang chairman ng Mina sa Timog Aprika. Para makisipsip sa presidente, espesyal na ipinadala ang napakabihirang alahas. Noong bata pa, naglalaro siya ng holen kasama ang binata. Bawat piraso ng holen niya ay orihinal na bato na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang mga bagay na ito, sanay na ako diyan, ihatid ang bisita. Opo. Ano? Walang dala ang binata papunta sa pamilya Nangong. Kayong mga ito, dalhin ang mga bagay na ito at sumama sa akin. Ginoong Lin, ito ay dahong pula mula sa bundok Uyi. Mas mahal pa sa ginto ang bawat gramo. Sa karaniwan, hindi kami gaanong nag-aaksayang uminom nito. Tikman mo. Ingat, huwag mong mabubuhos. Ang lasa nito,
Bakit parang eksakto sa tiyang binili ng tatay ko na 20 piso bawat kilo? Nako, nakalimutan kong sa kalagayan nila, hindi talaga sila marunong tumikim ng tsaa. Ang tiyang ito, wala namang espesyal. Xiao Xue, totoo bang galing siya sa mayamang pamilya? Matagal sa ibang bansa si Xiang Yu. Sa ibang bansa hindi sila umiinom ng tsaa. Brandy ang iniinom nila. Ang tiyang ito, sarilihin mo na lang at tikman mo ng dahan-dahan. Muntik ko nang makalimutan. Ginoong Lin, nakatira ang pamilya ninyo sa Timog Aprika, di ba? Nakapunta na rin ako doon. Tita, nakapunta kayo sa Timog Aprika? Siyempre, noong mga nakaraang taon, nagbakasyon ako doon at hindi sinasadyang na heat stroke. Nagpagamot pa ako sa lokal na People's Hospital sa Timog Aprika. May People's Hospital sa Timog Aprika. Mahilig lang magmayabang ng kaunti ang nanay ko. Habang masaya siya, sabihin mo na ang totoong dahilan. Tita, Ano yon? totoong nagmamahalan kami ni Xiao Xue. Narinig ko na may ipinagkasundo kayong kasal para sa kanya. Ngayon, mula sa Timog Aprika, espesyal akong nagmamadaling pumunta rito para lang hilingin sa inyo na kansilahin ang kasunduang ito. Ipagkaloob mo sa akin si Xiao Xue. Ay naku, Ginoong Lin, akala ko kung ano ang sasabihin mo. Kung talagang gusto mong pakasalan ang aming Xiao Xue, maaari akong tumawag ngayon din para kanselahin ang kasunduang ito. Pero, sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang iyong sinseridad. Talaga nga, matandang engkantadang pera-pera lang ang tingin. Saan ako kukuha ng pera? Sabi mo, hindi mo nakita ang sinseridad ni Xiang Yu. Paano kung noong unang pagbisita ni Xiang Yu dito, ay dala na niya ito? Ito ba ay? Ang Pink Star? Ito ba yung nasa balita? Ang misteryosong mayamang nagbayad ng 7,000 milyong dolyar para makuha ang Pink Star? Iyon nga. Ikaw pala ang mayaman? Binili ng aking ama. Ang bolang salamin na yan. Nakuhang muli mo? Baka sakaling malinlang natin siya. Ang pamilya ni Ginoong Lin ay talagang may mina. Sa unang pagbisita pa lang, ay binigyan na ako ng isang bagay na nagkakahalaga ng 7,000 milyong dolyar. Kung sakaling maging manugang ko siya balang araw, hindi ko maisip kung gaano ako kasasaya. Ginoong Lin, yung sinabi mong gusto mong pakasalan ng aming Xiao Xue, huwag mong bawiin yan ha. Siyempre. Mabuti, tatawagan ko na agad ang pamilya Xu para kanselahin ang kasunduan. Tia Xiao, huwag kang malinlang ng pulubing yan ah. Ginoong Xu. Ginoong Xu. Alam ko, gusto mo ang aming si Xiao Xue, pero, Ginoong Lin, mas mayaman ang pamilya niya. Kung talagang mahal mo ang aming si Xiao Xu, bitiwan mo na siya. Hayaan mo siyang pakasalan si Ginoong Lin. Tita Xiao, sinasabi mo na itong dukha ay si Ginoong Lin? Ano ang sinasabi mo? Tita Xiao, nadaya ka niya. Siya ay hindi talaga misteryosong mayaman. Ang pamilya niya sa Linfang Village ay nagkakalakal lang ng basura. Kahit itong mga damit niya ay hiniram lang ni Xiao Xue para sa kanya. Nahanap ko na ang resibo para sa iyo. Itong Pink Star na ito, ano ang nangyari? Ito naman, syempre peke ito. Tita Xiao, nakita mo na? Ang kanyang hiyas ay isang mumurahing kopya lang. Ang tunay na binili ng mayaman ay nasa akin. Tita Xiao, ngayon alam mo na kung sino ang tunay na mabuting manugang para sa iyo. Mabuti, nakipagsabuatan ka pa sa iba para lokohin ako. Tama na. Hindi ka pa ba nahihiya? Anong kahihiyan? Ang anak nating babae, kung hindi makakapag-asawa ng mayaman? Iyon ang nakakahiya. Ma, Kahit hindi ka pumayag, ako at si Xiang Yu, nagdadalang tao na ako kay Xiang Yu. ikaw talagang anak. Xiao Xue, sumama ka sa akin. Totoo bang nagkakalakal ng basura ang pamilya ni Lin Xiangyu? Oh. Talaga bang nagdadalang tao ka sa kanya? Ha?
Sinabi ko lang iyon para takutin si mama. Sa totoo lang, boyfriend ko siya na inarkila. Inarkila? Ano ang nangyari? Noong una, hinanap ko siya para magpanggap na magkasintahan para matauhan si mama. Pero nang makasama ko siya sa iba't ibang pangyayari, napagtanto ko na kapag kasama ko siya, sobrang masaya ako. Presidente naman ako. Kaya ko siyang buhayin. Sino sa inyo ang nag-aalaga? Sa tingin ko, hindi pa sigurado. Ang pink heart na iyon ay peke. Sino ang nagsabi? Xu Xiaofeng. Kahit na nahulog ang pink heart na iyon, hindi iyon sapat na patunay. Peke iyon. Kahit na matigas ang diamante, pero madali rin itong mabasag. Ibig mong sabihin? Ang kay Shang Yu ay tunay, ang kay Xu Xiaofeng ay peke. Hindi pa ako nakakapag mag-examine? Ay nahulog na. Huwag kang magmadali. Sa totoo lang, ang tunay na dahilan kung bakit ang pamilya ni Shang Yu ay hindi ordinaryo ay ang broche mo. Ito ay binigay sa akin ng lola ni Shang Yu. Sinabi ni Shang Yu na ito ay glass bead lang. Ito ay mukhang malabo at walang kinang. Hindi rin ito mukhang emerald. Ito ay mas bihira sa jade. Imperial Purple. Imperial purple. Kung hindi ako nagkakamali, ang bato sa brooch na ito ay kinuha mula sa mundo ng jade na may titulo ng king. Top class raw stone. Zhaoyi Star. Ang nagkakahalaga ng 600 million, King of Jade, Zhaoyi Star. Sinabi mo na ang pamilya ni Lin Xiangyu ay mahirap. Sa tingin ko, hindi siguro. Minsan, ang nakikita ay hindi laging totoo. Maganda. Xiao Shui, anong ginawa mo? Shang Yu, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang bato sa brooch na ito, talagang glass bead lang? Anong dahilan ko para lokohin ka? Marami iyan sa bahay namin. Kung tunay na gem ito, kailangan pa ng pamilya ko ang mag-collect ng basura? Ano ang sitwasyon ngayon? Ang young master ay sa pamilya Nangong, ay hindi tinatanggap. Ang lahat ng mayroon ako ay binigay ng pamilya Lin. Hindi ko papayagan ang sinuman na saktan ang young master. Ano? Yang peking pink star, sinira ko na. Hindi ka pa rin ba sumusuko? May dala ka pang panibagong peke para lokohin si Tita Xiao. Haping, gusto mo ba ulit kong basagin? Pamana ito ng lola ko. Subukan mo. Pamana? Tingnan mong maayos. Ang mga batong pang-alahas sa bros na ito ay gawa mula sa pinakamagandang klaseng raw na jade, Zhao Yi Star. Kung magasgas o masira mo man lang ito ngayon, hinding-hindi mo kayang panagutan. Huwag naman masyadong OA. Akin na ito. Ikaw, Ikaw, probinsyano. Ang lakas ng loob mong manapak sa bahay ko. Siya ang unang kumuha ng gamit ko. Ibalik mo ang bros ng lola ko. Ikaw! isang bros na may nakakabit na basag na salamin, ang lakas ng loob mong ipagmalaking hari ng jade? Pamana pa ang tawag? Basurang gawa sa pabrika. Hindi yan karapat-dapat sa paningin ko. Ilapag mo yan. Ginoong pinakamayaman. Ano pong hanga ninyo na naparito sa aming maliit na tahanan? Ate, kailan ka naging pinakamayaman? Abala ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ko nasabi sa iyo. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ay ang ate ni Lin Xiangyu. Kung magkukunwari akong nagkaroon ng amnesia ngayon, halata kaya? Ano ba talaga ang nangyayari? Ampon kong ate siya. Akala ko, nagtatrabaho lang siya sa lungsod. Siya nga talaga ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ampon na ate? O yang na. Pinakamayaman. Bakit hindi ninyo nabanggit? Mayroon pa pala kayong tunay na kapatid sa probinsya? Kailangan ko bang sabihin sa iyo? Hindi naman. Nagtataka lang po ako.
Kayo po ay napakamakapangyarihan. Paano kayo nagkaroon ng dukha at hamak na kapatid sa probinsya? Kung magpapanggap siyang kamag-anak, papatawag ako ng tao para pagalitan siya. Anak siya ng aking ampon na ama. Simula noon, kasama niya ang aking mga ampon na magulang sa probinsya. Wala palang dugong magkadugo. Nakakatakot naman. Sa panahon ngayon, kahit magkadugong magkapatid ay hindi mapagkakatiwalaan, lalo na ang ampon na ate. Anong klaseng relasyon iyan? Ang ampon na anak na babae ay ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Napakataas na katayuan. Bakit hindi nabanggit ng kanyang pamilya? Nang papasok ako kanina, nakita kong nakataas ang kamay mo. May itatapon ka ba? Wala. Isang mumurahin lang na sira-sirang brotse. Ito ba ay... Ouyang Shu, fumali po ang akala ninyo kay Jishu. Dahil kanina, itong dukhang. Itong si Jilin, sabi niya, itong bros na ito ay pamanang kayamanan ng kanyang pamilya. Gusto niyang gamitin ito para maghingi ng kamay. Hindi ba't diretsyong binababa nito ang antas ng aming pamilya Nanggong? Kaya nga, Jishu ay gustong basagin ito. Ang bros na ito ay para sa akin. Mahalaga man o hindi, anong kinalaman ninyo? Ikaw, basta ako, gusto ko ito. Mukhang ngayon hindi na maibibigay ang bigay kaya. Bigay kaya? Ito. Ang laman ba niyan ay mga kayamanan? Mga alahas lang na nagkakahalaga ng 200 milyon. 200 milyon? Pero ngayon, wala na itong kinalaman sa iyo. Ako. Ouyang Shofu, huwag po kayong magkamali. Kayo po ay napakadakila ang katayuan. Siyempre, hindi po kayo ang tinutukoy namin. Ang talagang pinupuntirya namin ay itong probinsyano. Gusto pa niyang ipangalandakan ng isang basag na salamin bilang hari ng Jade. Nakakatawa talaga. Sino ang nagsabi sa inyo na salamin lang ang mga ito? Bawat hiyas dito ay nagkakahalaga ng 600 million. Ito ang hari ng Jade, ang Zhao Yi Jixing. Ito. Totoo pala ito? Sigurado ka? Mahirap ba talaga ang pamilya mo? Simula pagkabata? Hindi ko rin alam. Nalito rin ako. Kung mayaman o wala ang pamilya, bilang anak, paano hindi malalaman? Pero hindi naman siya mukhang nagkukunwari. Tiyak na matagal nang humirap ang pamilya niya. 600 milyon! Buti na lang hindi ko binasag. Kung hindi, mapapaangat ka sanang dukhang tao tulad ng Zhao Yi Jixing, isang alahas na mahal pero hindi mabili-bili. Kahit gusto mo, hindi mo mako-convert sa pera. Sa huli, dukha ka pa rin. Itong pink heart na ito. Ang pink heart na ito. Sino ang nagbasag nito? Ouyang, ang pinakamayaman peke ang pink heart na ito. Ito sa kamay ko ang tunay. Ito ay regalo sa akin ni Young Master Shu. Sinasabi mo bang peke ang binili kong 70 milyong dolyar para sa aking inang ampon? Ang misteryosong mayamang iyon, ikaw pala? Sa tingin mo hindi ko kayang bilhin? Hindi. Ouyang, ang pinakamayaman. Sa yaman mo tiyak na kaya mong bilhin. Pero itong pink heart na ito, nakita ko naman na may sertipiko ito. Ma, nadaya ka na naman niya. Mabuti, ikaw na Shu Xiaofeng, nilinlang mo ako gamit ang isang puting papel. Tita Xiao, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Shu Xiaofeng. Bagamat hindi nabibili ang Zhao Yi Star, ang pink heart na ito ay tunay na kalakal. Nasira mo ito. Magbayad ka. Ikaw na nagsabing magbayad? Magbabayad na ako? Magbabayad ako. Pag uwi ko, papapadalhan kita ng pera ng tatay ko. Hoy, bata! Si Ouyang Bei ay kapatid mo lang sa pag-aampon. May mga pagkakataong wala siya sa tabi mo. Pagdating ng panahong iyon, tingnan natin kung ano ang ipanghahambing mo sa tatay ko. Tara na. Biyosh, nabigo ang panliligaw, at tayo pa'y inapi ng paulit-ulit ni Lin Shanggeo, at inalipusta. Hahayaan na lang ba natin yon? Siyempre hindi. Ang pamilya namin sa Jiangcheng, sa loob ng napakaraming taon, napakaraming pera ang nagastos. Akala mo ba wala akong koneksyon? Pero yung ampon na ate niya, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ano naman kung pinakamayaman sa Jiangcheng? Sa harap ng tunay na mayayaman sa Shangjing, aso lang din yan. Uuwi na ako. Papakiusapan ko ang tatay ko na ayusin ang koneksyon para makipag-ugnayan siya sa ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Shangjing, ang pamilyang Lin.
Ate, kung hindi ka dumating ngayon, siguradong napahiya ako ng husto. Sa tingin ko, si Nanggong Shue ay para bang kakampi mo. Kahit hindi ako dumating, hindi ka naman niya pababayaan. Pero, magpapakasal nga ba kayo talaga? Ate, sa totoo lang, ginawa ko lang siyang girlfriend. Ginawa mo lang? Gusto kasi ni Lola na mag-asawa na ako. Huwag mo sanang sasabihin sa kanya. Kakakagaling lang niya. Noong ampunin ka namin at ginawa kang pinakamayaman, ang layunin ay para gawin kang bahagi ng aming pamilyang Lin. Eh yung nararamdaman ninyo sa isa't isa, peke rin ba? Xiao Yu, ano sa palagay mo? Kamusta naman ang ate mo? Xiao Yu, tingnan mo. Kumusta naman ang ate ko? Mas maganda pa rin para sa'yo si Nanggong Shue. Ate, hindi naman ako bulag. Simula pa nung bata ka, ikaw na ang pinakamaganda sa buong lugar. Kung hindi, bakit ba lagi kitang kinakapitan nung bata pa ako at nakikitulog sa'yo? Pwede pa rin naman ngayon. Ate, matanda na tayong dalawa. Masama sa reputasyon mo kung magsasama pa rin tayong matulog. Kahit naampon lang kita. Sa puso ko, ikaw lang ang ate ko. Parang tunay na magkapatid na tayo. Kahit hindi ako maging binibining mayaman, okay lang na maging ate. Pero ang iba, kahit gustuhin, dapat tingnan muna kung karapat-dapat ba sila. Nawala na ang tao, nawala pa ang bigay kaya. Napakasakit ng kapalaran ko. Nakita mo naman ang ugali ni Xu Xiaofeng. Nakita mo na yon. Hindi ka pa rin ba nawawalan ng pag-asa? Ipinapakasal mo ba ang anak mo? O ipinagbibili mo? Sa tingin ko, maganda naman si Lin Xiangyu. May paninindigan. Anong silbi ng paninindigan? Ampon lang siya ni Ouyang, ang pinakamayaman. Ang pera ng kanyang ampunin na ate. May kinalaman ba sa kanya yon? Bakit mo ko dinala dito? Para tuluyang mawalan ng pag-asa ang nanay ko. Gusto mo bang i-upgrade natin ang kontrata ng pag-upa? Diretso na tayong magpakasal. Wag. Ang kasundong pag-aasawa ni na Xu Xiaofeng at ikaw ay nakansela na. Ang pangakong ginawa ko sa iyo, natupad ko na. Uwi na tayo sa kani-kaniyang bahay. Hanapin ang kani-kaniyang nanay. Pero, kailangan pa rin ako ng lola mo. Ang sakit ng lola ko ay terminal na. Ang magagawa ko lang ay tuparin ang tungkulin ko bilang isang apo. Magsumikap kumita ng pera para makabili ng isang malaking kabaong na may 3 silid at isang sala. Hindi. Ano ba ang ginagawa mo? Nang umalis ka, hindi mo ba narinig ang sinabi ng lola mo? Kung may isang malusog na batang lalaki na mapaglalaruan niya, baka mabuhay pa siya ng ilang taon. Saan ako kukuha ng malusog na apo para sa kanya? Lalaki ka ba o hindi? Siyempre, lalaki ako. Kung ikaw ay lalaki, at ako ay babae, edi mayroon na tayong malusog na bata. Di ba? Ha? Sumama ka sa akin. Saan mo naman ako dadalhin? Ano ba? Halatang halata. Hindi mo ba nakikita? Tigilan mo na. Nakansila na ang kasal natin. Kung tatawagin mo pa akong gumawa ng bata, sisigaw na ako. Mahal ang bahay na ito. I-refund mo na agad. Nag-monthly na ako. Tira ka ng libre. Pagod na ako. Hindi na ako makapagpalipad ng patpat. Kung gayon, ngayong araw, ako ang magpapasimuno. Lin Xiangyu, ako naman ay isang presidente. Ganun ba? Wala kang interes sa akin? Hindi. Sa totoo lang, sabihin ko na sa iyo ang totoo. Nung bata pa ako, nangako ako sa isang babae na panghahawakan ko siya palagi. Pero dahil sa paglipat ng bahay, hindi na kami muling nagkita. Pero ang sumpaan naming dalawa ay hindi magbabago. Huwag kang matakot. Ako ang laging mag-iingat sa'yo. Hay nako, hindi mo ako nakilala. Ako, matagal na kitang nakilala. Sina, irerespeto ko ang desisyon mo. Pero, ilang taon na ang nakalipas. Sigurado ka bang mahahanap mo pa siya? Hindi naman siguro mahirap.
Pero ang paghahanap ay nangangailangan ng malaking pera. Sa ngayon, mukhang wala ng pag-asa. Hindi naman sigurado yan. Sa tingin ko, ang pamilya mo ay may tinatago pa sa'yo. Hindi lang yung tungkol sa kapatid mong babae na pinakamayaman sa Jiangcheng. Sa totoo, nararamdaman ko rin yan. Pero hindi ko masabi kung ano ang mali. Ganito, bukas? Bigla tayong dumalaw sa bahay mo. Tingnan natin kung may clue. Hindi pwede. May trabaho pa ako. Ako. Ako na ang bahala sa'yo. Ang landi mo naman. Hindi. Kailangan kong lumayo sa'yo. Hay nako. Mahuhuli din kita. Lin Xiangyu. Umaga. Barado ang inidoro ng tissue. Sabihin mo sa akin ng totoo. Ikaw ba yung nagluluto ng siomay ng palihim kagabi? Ang kapal ng mukha mong magsabi niyan. Kagabi, ang hilik mo parang kulog. Nagpapanggap ka pa. Sige, tigil. Kapitan! Sinong tumatawag? Yang Master. Bilis, bilis. Tumayo ka sa kaliwa, takpan mo ako. Kanina? Anong tawag mo sa kanya? Kapitan. Kapitan ng aming Linfang Village. Noong bata pa ako, gustong-gusto niyang sumakay ako sa leeg niya. Mali ang pagkakilala mo sa kanya. Siya ang chairman ng Yaoguang Group na may market value na bilyon-bilyong piso. Balita ko, kamag-anak pa ng Xiangjinglin family. Ang pinakamayamang pamilya sa Xiangjing yon. Ganon ba? Pareho kayong Lin ang apelido. Sayang lang. Parehong apelido, magkaibang kapalaran. Ikaw na naman? Xiao Xue. Huling pagkakataon ko na to para sa'yo. Pakasalan mo ako. Kung hindi, kapag ang aming Xu family ay nakapag-ugnayan sa Xiangjinglin family na parang gintong dragon, kahit lumuhod ka't magmakaawa sa akin, baka hindi na kita pakinggan. Ano sa tingin mo? Buisit, bitawan mo ang anak ko. Kung mangangahas ka pang gambalain si Xiao Xue, huwag kang magalit kung magiging marahas ako. Tay? Ikaw ang utusang kapatid ni Ouyang Bei. Binata, may mas magaling pa sa iyo. Sa harap ng pamilyang Lin sa Xiangjing, si Ouyang Bei ay isang aso lang. Kung ayaw mong madamay ang pamilya mo, bago sumapit ang nakipsilim ngayong araw, pinakamabuti na magdala ka ng handog na panghingi ng tawad sa pintuan ng pamilyang Xu at magdusa ng 3 oras. Pag lumampas ka, wala na. Tapos ka na. Pasensya na, hindi ko dapat isinangkot ito sa iyo. Basta pakakasalan ko si Xu Shoufeng, ayos na ang lahat. Pupunta na ako sa platform para kanselahin ang kontrata. Itinuro sa akin ni Lola mula pagkabata, huwag mangaway, pero huwag matakot sa away. Hindi ako naniniwala, ano ang magagawa nila sa akin? Para maiwasan ang paghihiganti sa pamilya mo, isama mo ang nanay at tatay mo at sumama ka sa akin sa probinsya ng ilang araw. Si, Tay, yung lalaking iyon, tumakas kasama si Xiao Xue. Ito, Maaaring tumakas sila, pero hindi nila madadala ang kanilang tahanan. Mamaya, pag nakita natin si Chairman Sun, siya ang magpapakilala sa atin sa pamilyang Lin sa Xiangjing. Pagdating ng panahon, si Ouyang Bei mismo ang mahihirapan. Isang mahirap na lalaki na lang ang natitira at ang pamilyang Nangong. Matatakot pa ba tayong hindi sila mapatumba? Tay, ang galing-galing mo talaga. Kumusta? Nasa itaas ba si Chairman Sun? Si Chairman Sun ay kakatanggap lang ng tawag, sabi may problema sa probinsya, at nagmadaling umalis sa likurang pinto. Pero, nag-iwan siya ng address at sinabing pwede ninyo siyang puntahan. Mabuti. Basta payag si Chairman Sun na makipagkita sa akin, kahit sa probinsya man o sa bundok ng mga patalim at dagat ng apoy, karangalan pa rin natin yon. Oo. Ano? Nagalit ka sa pamilya Xu. Ngayon kailangan naming sumama sa'yo sa probinsya para magtago. Nay, may bundok at ilog sa Linfang Village. Maganda ang kapaligiran doon. Para na ring nagpiknik. Ang hirap ng buhay ko. Xiang Yu, kung ganoon, salamat na lang. Alam ba ng magulang mo to? Sa tingin ko, may tinatago pa rin sa'yo ang pamilya mo. Hindi lang yung pagiging pinakamayaman sa Jiang City ng ate mong ampon. Hindi ko pa nasasabi sa kanila. Pero huwag kayong mag-alala tito. Pwede naman pagdating ng panahon. Sige,
Dapat ngayon na. Aalis na tayo. Ang Kati, anong lugar to? Sandali lang bukas ang bintana. Kagat-kagat na ako. Ang Kati. Ibig sabihin maganda ang kapaligiran sa Linfang Village. Kagat lang ng insekto yan. Pahiran ka na lang ng gamot ni Xiang Yu. Xiang Yu, pahiran mo naman ako, Nay. Anong hinihintay mo? Bilisan mo. Pahiran mo na ko. Ang Kati. Tita, ikaw na lang ang gumawa. Chow Chue. Tingnan mo, saan siya may pagkaginoo. Sasabihin ko sa iyo, matindi ang pagtutol ko sa pagiging magkasama ninyo, maliban na lang kung ang pamilya nila ay mas mayaman kaysa sa Shu family mas mayaman. Pero hindi posible. Nanay, paulit-ulit mo na itong sinasabi. Huwag na masyadong magsalita. Tingnan ninyo ang harapan. Hindi ba ito ang chairman ng Guangyao Group? Bakit siya nagbubuhat ng dumi dito? Tito, mali ang pagkakakilala mo. Siya ang barangay captain ng aming barangay. Ay, Barangay captain, nagbubuhat ka na ulit ng dumi? Xiao Yu, may nakausap ako ngayon. Muntik na kong makalimutan ang importante. Tara. Grabe, magkamukha talaga. anong magkamukha? Kanina pang umaga, kasama ko si Xiang Yu, nakita ko si Chairman Sun sa lungsod. At sobrang magkamukha niya ang barangay captain. Kaya naman nagkamali si Xiang Yu. Sa huli, magkamukha lang talaga. Ay, sinabi ko na rin, ang chairman ng isang listed company, paano siya magbubuhat ng dumi sa barangay? Ay, tara na, mabaho. Hoy, Mrs. Uminom. Mula nang ipanganak si Xiao Yu, yung mga antigo at sining dito sa bahay, mga kalat-kalat na sulat at larawan, halos amagin na. Minsan, naiisip-isip ko rin, sulit ba ang lahat ng ginagawa natin? Mahal, napakagaling mo na. Isipin mo yung mga kamag-anak ng pamilya Lin. Sino ba sa kanila ang hindi mahilig sa inom, sugal, babae? Tingnan mo naman ang anak natin. Magaling sa musika, chess, sulat at pagpipinta. At napakabait pa. Halika, sa tagumpay natin sa pagpapalaki sa kanya. Tagay, Oy, Ginang, dumating na si Ginoong Lin kasama ang biyena niya sa baryo. ano? Si Xiao Yu? Kasama ang pamilya ng biyena niya pumunta dito? Naku! Yung mga sulat at larawan natin dito, hindi pa naaayos. mahal. Malapit na ang Qixi Festival. Bakit hindi na lang natin ipaalam kay Xiao Yu ang tungkol sa pagiging tagapagmana niya? Bilang isang regalo para kay Xiao Xue? Sige, tara, umuwi na tayo at sabihin. Anong klaseng lugar ito? Puro dumi ng baka at lamok sa daan. Ang lubak-lubak pa ng daan, masakit na ang puwet ko. Huwag kang mag-alala. Xiao Yu, sinabi mong dito tayo hihinto. Nasaan ang bahay mo? Ito na ang bahay ko, yung junk shop. Tira na kayo ng maayos. Hindi talaga makakarating dito si Xu Xiaofeng. Ito? Ito na ang bahay ninyo? Yung junk shop? Sa mga basura kami titira? Ate, magpasalamat ka at may matutuluyan tayo. Ikaw, ate pa ang tawag mo sa akin? Ako, sasabihin ko sa'yo, kahit naapi ako ng pamilya Shu, hindi ako titira sa sira-sira mong bahay na ito. Tama na. Lauma, saan ka pupunta? Yung payong. Ano ang ipinahihiwatig ng isang sirang payong? Hindi ito ordinaryong payong. Ito ay payong mula sa Rolls-Royce. Tama.
Ito nga ang payong ng Rolls-Royce. Kung pag-uusapan ang halaga, isang payong lang, mahigit sa 100,000. Ganito lang basta itinapon sa pasukan. Parang kinain ng iba, at parang walang pakialam. Ito, ganoon ba kamahal ang payong? Ito ba ang sa inyo? Oo, ang ganitong payong. Hindi ba ito karaniwan? Sa aming barangay, bawat bahay ay mayroon. Bawat bahay ay mayroon. Hindi kaya? Ang barangay ninyo ay puno ng bilyonaryo? Paano kaya ang bilyonaryo at nagkumpulan pa sa ganitong lugar? Baka ninakaw lang ito. Ano ang sinasabi mo? Hindi kayang bilhin ang Rolls-Royce. Ninakaw ang sirang payong. Ay madali lang. Ano ang pinagsasabi mo? Ang aming pamilya ay hindi kailanman gagawa ng mga bagay na pagnanakaw. Kung magsasabi ka pa ng katarantaduhan, huwag na tumira. Old Ma, tingnan mo siya. Little you, huminahon ka. Ang payong ay lumitaw dito. Talagang kakaiba. Hindi ba gusto mong malaman ang kalagayan ng pamilya mo? Samantalahin ang mga magulang. Hindi pa nakauwi ngayon. Tara, pasok na tayo at tingnan. Tingnan kung mayroong palatandaan. Tara na. Lola? Lola, Xiao, bakit ka biglang umuwi? Ang lupit naman nito. Ang lupit. Lola, parang malubha na ang sakit. baka muling gumaling sandali. May kakaiba. Lola ni Xiang Yu, magandang araw po. Kami po ang mga magulang ni Xiao Shue. Paumanhin po sa abala. Mga kamag-anak na pala tayo. Kukuha ako ng makakain ninyo. Muntik na akong tumayo ulit. Ah, yun nga po. May sakit sa paa ang lola ko. Hindi siya makagalaw ng maayos. Ako na po ang kukuha. Huwag na po. Sandali. Nababaliw ka na ba, Lauma? Nakikipag-agawan ka pa sa manok? Tikman mo. Kadiri ka naman. Tikman mo. Ang sarap at sariwa. Ano ito? Ito ay $40,000 bawat gramo. Ito ay $40,000 per gram white gold caviar. Ito talaga ang white gold caviar. $40,000 per gram. Mas mahal pa kaysa sa ginto. Hindi ganon ka-exaggerated. Ito ay pang manok lang. Tama. Pareho lang ang itsura. Saan mo nabili iyon? Bibili rin ako ng 2 kilo. Sa tindahan sa entrance ng Barangay Paki, sabi sa kapitan, para timbangin, 40 pesos per kilo. Ay naku, Sunyaozong ay malaking gastos na ito. Mali na ako ulit? Parang may kakaiba sa kanila. May sikreto silang tinatago. Napansin mo ba? Simula nang pumasok dito? Sa hangin, nangingibabaw ang amoy ng tsaa. Hindi pwede. Sa basurahan na lugar na ito. Hindi pwede na mayroon. May amoy nga ng tsaa. At ang amoy ay pamilyar. Iyon ang paa ng matanda. Hindi paa iyon ang pinagbababad ng paa. Xiao Yu, ang lola mo ginamit pang pampaligo ng paa ang pinakamahal na dahon ng tsaa mula sa Wuyi Mountain. Ha? Paano naman nangyari yun? Ito yung tsaa na binili lang ng tatay ko sa halagang 10 piso. Mahigit 20 taon na yan ginagamit ng lola ko. Hindi. Hindi ako nagkakamali ngayon. Kahapon, nagtimpla ako ng 1 tasa para ihandog sa'yo. Tito, posible kaya na yung tinatawag mong mamahaling tsaa, peke pala ang nabili mo? Mukhang posible nga yun. Aray, bakit mo ako kinurot? Taga-syudad tayo. Bakit parang mga probinsyano na walang alam sa mundo ang itsura natin? Mundo? Naalala ko tuloy. Xiao Yu, posible kaya na dahil dito ka lumaki sa baryo, hindi ka gaanong nakakita ng mundo, kaya hindi mo alam ang halaga ng mga bagay? Sa totoo lang,
Ang mga sinusuot at ginagamit mo kapareho ng sa mga sobrang yaman. Parang, Hindi ko pa talaga naisip yan. Xiaoyu, masakit ang ulo ko dahil sa hangin sa labas. Itulak mo na lang ako pabalik sa kwarto. Si Lola. Paumanhin muna. Xiao Shui, nakita mo na ba ang mga magulang ni Xiaoyu? Hindi kaya sila mga taong may pambihirang dating? Nakita ko naman sila. Pero napakapayak ng suot nila. At may mga tahi pa sa damit nila. Mukhang hindi talaga sila parang mga taong gumagamit ng mamahaling brand. Lauma, ano bang nangyayari sa'yo? Ganito lang kaliit ang mga ito. Sigurado ka bang sila ay sobrang yamang pamilya? Tama ka rin. Sa mundo, ang mga sobrang yaman na pamilya, lahat may pambihirang koleksyon. Bawat isang ilabas mo ay makakagulat sa buong mundo. Hindi ito maihahambing sa mga bagay na ito. Ito ba ay... Tumigil ka. Ito ay hindi ba ang ruyaw, ang pinakamahusay sa 5 kilalang hurnuhan? Anong kilalang hurnuhan at ruyaw? Sa tingin ko, nababaliw ka na. Ang mga sirang bagay na ito, anong pag-aaralan mo? Sa buong mundo, ang ruyaw, wala pang 100. Bawat piraso ay pambihirang isahan. Tingnan mo ang kulay. Ito'y napakabihirang kulay langit. Xiao Shui, halika. Kunan mo ako ng litrato. Bilisan mo. Okay na. Mga kaibigan, isang nakakagulat na pagkatuklas. Nasa bahay ng manugang ko, parang nakakita ako ng ruyaw na may kulay langit na glase. May nakakaalam ba? Dali, tingnan nyo para sa akin. Naku, parang totoo ang itsura nito. Saan ang address? Saan? Jiangcheng, Linfang Village, bahay ni Lin Xiangyu. Bilisan. Malapit lang ako. Pupunta na ako agad. Anong pinag-uusapan? Ang saya-saya mo naman. Sangyu, dati, medyo duda pa ako kung talagang sobrang yaman ng pamilya nyo. Pero habang nagkukwento ang tatay ko, lalong lumalaki. Sabi niya, yung mangkok na pinapakain mo sa manok ay isang Ruware porcelain. Hindi ba't automatic na nagiging history PhD ang lalaki pagdating ng 50? Kung gusto ni Tito, hayaan mo na lang siya. Anong ginagawa mo? Bigla-bigla kang nagkakaganyan. Nakakatakot naman. Ito. Tito, panggatong lang yan sa amin. Ginagamit ng lola ko bilang tungkod. Hindi naman sasabihin mong kayamanan din ito? Alam ko. Baka hindi kayo maniwala sa sasabihin ko. Pero mamaya, may darating na eksperto sa Antigo. Ang sasabihin niya, mas mapagkakatiwalaan siguro. Sige, maghintay na lang tayo. Tanong ko lang, nandito ba ang bahay ni Lin Xiangyu? Tara. Ako si Lin Xiangyu. Ikaw ba yung dalyubersa sa pagkilala ng mga antigo na sinasabi ng tito mo? Lahat ng nakakilala sa akin sa unang pagkikita, ganyan din ang tanong nila. ID picture, nandito, kung hindi ka naniniwala. Subukan mong tingnan. Pambansang sentro ng pananaliksik sa pagkilala ng mga antigo. Xiaoyao, pangunahing dalubhasa sa pagkilala ng mga antigo. Hindi kaya ikaw yung sikat na dalubersa sa pagkilala ng mga antigo sa buong internet? Oo, tama. Siya ngayon, tinaguriang living dictionary sa pagkilala ng mga keramika. Ang estudyante ni Ji Geng, si Shimen Xiaoyao. Hindi ko inakalang sa murang edad mo ay ganyan na kalaki ang iyong karanasan. Oo, side job ko ang live streaming para sa pagkilala ng mga antigo. Kaya, ang pagkilala ng mga antigo dito ay isa sa himpapawid ng live. Pero hindi naman kayo nagbibiro sa akin, di ba? Sa ganitong lugar, may tunay na ruware? Ako? Tingnan mo. Totoo.
Sandali lang, mga kasama. Naku po, mga kasama, ang pamilyang ito. Wow, ginagamit pa nilang pangkain ng manok ang Ruwer. Tingnan mo, baby. Ang live streaming sa pagkilala ng mga antigo, lalong tumitindi ang eksena. Panloloko lang yan sa mga tanga. Kung totoong Ruwer ang mangkok na pangkain ng manok, kakain ako ng tae sa live. Ako si Zhang Haonan. Pastahan tayo ng 5 piso. Scripted lang yan sigurado. Xiao Yao, totoo ba yan? Ang mangkok na ito ay nakuha lang ng lola ko sa tabi ng kalsada. Ruwer, Sky Blue Glaze. Wala pang 100 piraso ang natitira sa mundo. Saan naman kaya nakakita ang lola mo ng ganitong kayamanan? At saka, base sa kulay at mga bitak nito, mula siguro ito sa panahon ng Song Dynasty. 300 milyon. Oo nga. Anong ginagawa mo? Wala, nahihilo lang ako. Halika, Xiao Yao, tingnan mo ito. Alam kong mahalaga ito, pero hindi ko makilala. Hindi ko ito nakilala. Tingnan ko. Mga kaibigan, narinig niyo na ba ang kayamanan ng Kremlin? Ang kayamanan ng Kremlin, Hindi ba yon? ang All of Diamond, ang brilyante sa septre ng Tsar. Nagpapadrama na naman. Anong kinalaman ng brilyante sa pamalo na yon? Magpapamisteryoso na naman. Isang pamalo lang sa kanila. Hindi naman siguro. Mahalagang bagay yun. Ako mismo, nahirapan akong maniwala. Ito mismo ang pamalong ito. Ang isang brilyante, mula rito ay nasa Kremlin na ngayon. Ang pamalong ito ay ang nawawalang Imperial Sceptre ng Tsar. Totoo ba? Diyos ko, Ayos? Totoo ba yan? Imperial Sceptre? Matagal na akong nanonood ng live ni Xiao Yao. Ngayon ko lang siya nakitang ganito ka-excited. Scripted lang ba ito? Imperial Scepter? Hindi na ito basta pera. Ang katapat nito. Ano ba talaga ang pamilya ni Lin Xianggeo? Xiao Xue, totoo ba ito? Hindi ko rin alam. Xiang Yu, bakit hindi mo tawagan ang magulang mo para malaman kung ano ito? Ang halaga ng mga bagay na ito ay hindi na masusukat sa pera. Tatawagan ko na ang magulang ko para malaman kung ano talaga ang nangyayari. ang live streaming na ito ng pag-a-appraise ng Antigo, ang mga nanonood ay lumampas na sa 1 milyon. Mukhang hindi na natin ito maitatago. Kung ganoon, samantalahin natin ang pagkakataong ito para ipahayag sa lahat ang tunay na pagkatao ni Xiao Yu. Para na rin itong pagbabayad sa mga taong pinagkaitan natin siya. Pa, yung live streaming ng pag-a-appraise na sumikat sa buong internet, napanood mo ba? Sabi nung babaeng host, yung mangkok na pinapakain namin sa manok ay Ruwer na Sky Blue Glaze. Sabi niya, yung panggatong natin ay nawawalang skeptre ng imperyo. Totoo ba yon? Anak, huwag kang magpanik. Ako at ang nanay mo ay pauwi na. Maaari kitang siguruhin, yung appraiser na yon, lahat ng mahanap niya sa bahay natin ay tunay. Tunay? Ano? Ano ba talaga ang nangyayari? Anak, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Sa totoo lang, ikaw ay mula sa pangunahing pamilya. Lin, bakit naghang? Ay, nawala ang internet. Okay na. Pag-uwi natin, sasabihin natin yon. Ay, paano kung mapahamak ang anak natin? Sinong maglalakas loob? Ay, mahal. Huwag kang mag-alala. Papuntahin ko na si Xiao Bei. Sa kanyang katayuan bilang pinakamayaman, kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Xiao Bai, Ginoo, ihinto mo agad ang lahat ng ginagawa mo. Pumunta ka sa Linfang Village. Barate Linfang Village. pupunta na ako. Mga kalahating oras? Protektahan mo si Xiao Yu. Xiao Yao. Hinalungkat mo na ang lahat dito. Ano ba talaga ito? Kaligrapiya ni Wang Zizi. Pinta ni Tang Bohu. At saka mga koleksyon na halos 100 bilyon ang halaga. Hindi ko na talaga kayang buhatin. 100 bilyon? Mga kasama, nagmamanhid na ako. Ito yung Persian carpet na nagkakahalaga ng 200 milyon sa auction ng Sotheby's.
200 million? Hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko ang ganito karaming kayamanan. Yung treasure appraisal livestream na ito, talagang napamanhid ako sa pagtingin. Parang lahat ng nasa museum, meron din sa bahay nila. At meron pa silang wala sa museum. Bebe, yung pusta mo kanina, kung totoo ang mga kayamanan sa bahay nila, kakain ka raw ng ano? Talagang kakainin ko. Yung pamilya ni Lin Xianggeo, ganito na sila. Bakit wala sa internet? Yung ganitong mayamang buhay, pwede bang palitan natin para naman ako'y mag-aliw-aliw? Hoy, anong masasabi mo sa video kanina? Tumawag ako sa mga magulang ko kanina, pero biglang nawala ng internet. Kailangan kong hintayin silang umuwi bago malaman kung ano talaga ang nangyari. Hindi kaya ikaw talaga ay tagapagmana ng sobrang yaman? Sana nga ganon. Para hindi ako nagiging mahirap para hindi ka makasama. Lauma, tama ka nga talaga. Kung si Lin Xiangyu ay magiging manugang ko, edi lahat nitong kayamanan ay akin na. Ito, bayad. Paano mo siya trinato dati? Mabuti nga kung hindi ka niya iniwan. Magsosorry ka ba o hindi? Bahala ka. Pero sa totoo lang, kay Xiao Yu, hindi ko siya sinigawan o minura man lang. Xiao Yu. Ako ang mali noon. Basta ikaw, huwag mo lang hiwalayan ang anak ko. Okay lang sa akin ang lahat. Tita Xiao, si Lin Xiangyu, kung hindi niya hiwalayan si Xiao Xue, di pagdating ng panahon, ang mga nakaw na ito sa iyo ring ibabagsak. Shu Xiaofeng, ikaw na naman. Bakit parang multo ka? Laging nandito. Nangong Xue, kung hindi ako pupunta, paano kayo mamamatay ang buong pamilya? Hindi nyo malalaman. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba kayo nagtaka? Napakamahalagang artifact. Paano ito napunta sa liblib na probinsyang ito? Kung nakaw ito, di kayong lahat, mababaril kayo. Shu Xiaofeng, huwag kang magsalita ng ganyan. Kakatawag ko lang sa mga magulang ko. Sabi nila, lahat ito ay lehitimong koleksyon. Koleksyon? Kung koleksyon ito, sa kalagayan ng pamilya nyo, kaya ba ninyong magkolekta ng kahit isa sa mga ito? Sa tingin ko, ang mga magulang mo ay mga smuggler ng artifact sa buong mundo. Espesyalista sila sa pagnanakaw ng mga artifact mula sa mga libingan. Kung hindi, bakit hanggang ngayon hindi pa sila nagpapakita? Oo nga, ang tagal na naming nandito, wala pa kaming nakikitang magulang mo. Baka nga, totoong mga smuggler ng cultural relics? Mga salita lang yan. Naniniwala ka? Hindi ka naniniwala? Di ipakita niya ang mga certificate ng lahat ng koleksyong ito. Hindi ba't mapatutunayan niyang malinis siya? Tama. Ang mga ito ay tunay na koleksyon. Dapat may certificate ang bawat isa. Lin Xiangyu, ipakita mo na. Kung hindi, hindi kita matutulungan. Hindi ko rin nakita ang mga certificate. Ano? Alam ko na may plot twist. Sa dami ng mamahaling bagay sa bahay niya, paano siya titira sa ganitong sira-sirang lugar? Ang mga ganitong smuggler ng cultural relics, dapat arestuhin. Sabi ko na, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Mga bro sa livestream. Mag-like kayo. Ipatrending natin ang pamilyang smuggler na ito. Lin Xiangyu, isip-isipin mong mabuti. Talagang wala bang certificate? Kanina, nag-ikot ako sa loob ng bahay mo. Ang halaga ng mga cultural relics sa bahay mo ay higit na lumampas na sa pamantayan para sa death penalty sa smuggling. Ano? Death penalty? Xiao Xue, halika rito. Nahimatay ang nanay mo. Sa ganitong pagkakataon, kasama mo pa siya. Gusto mo bang mamatay? Naniniwala ako sa'yo. Xiao Xue, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Bakit lagi mo akong sinusuway? Sumasagot ka sa akin? Hindi mo ginagawa to para sa akin. Mahilig ka lang sa pera. Sumama ka sa may pera. Bakit hindi ikaw ang magpakasal? Ikaw! Naiinis talaga ako sa'yo. Tita Xiao, huwag kang mag-alala kung tutulungan mo ako Lin Xiangyu sa pagnanakaw ng artifacts. Kapag nakulong siya, pakakasal pa rin ako sa anak mo. Shu Xiaofeng, huwag mong isipin yan. 3. Xiao Xue, ang girlfriend ko ngayon. Ano naman? Kapag napatunayang guilty ka baril ang katapat mo, Lin Xiangyu. Kung talagang gusto mo si Xiao Xue, lumayo ka sa kanya. Kung hindi, tutulungan ko si Shu Xiaofeng. Ako, tutulungan ko si Shu Xiaofeng sa kaso ng pagnanakaw ng artifacts. Inay, Tita Xiao, matalino ka talaga.
Ano? Lumalaban ka pa? Lin Xiangyu, kung pakakawalan mo si Xiao Shue ngayon, baka pagbigyan pa kita para ang hukom ay mabago ang hatol sa'yo sa habambuhay na pagkabilanggo. Xu Xiaofeng, paulit-ulit mong sinasabi na magnanakaw ng mga cultural relic ang pamilya ni Xiang Yu, na ang mga artifact na ito ay ninakaw ng pamilya nila. Nasaan ang ebidensya? Gusto mo ng ebidensya? Shimen Xiao Yao. Sa ngayon, mayroong milyon-milyong netizen ang nanonood, di ba? Harapin mo ang lahat at sabihin mo, magkano ang halaga ng mga artifact na ito? Una sa lahat, neutral ako ha. Para sa mga nasa bahay nila ngayon, ay nasa 500 billion. 500 bilyon? 500 bilyon! Ang aking pamilya, ang Shu, ay may assets na 10 bilyon. Ang perang inilagay sa mga artifact ay ilang daang milyon lang. Kung hindi mga international smuggler ng artifact ang mga magulang mo, paano kayang umabot sa trilyon ang assets ng pamilya ninyo? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba sa sarili mo? Assets na trilyon. Gaano kalaki ang halaga noon? Imposibleng mangyari yan. Kung ang assets ko ay aabot sa trilyon, gagawa ako ng sariling isla para tirahan. Sino ang gugustuhin tumira sa probinsyang yon? Kung talagang ganoon kayaman ng pamilya mo, matutuwa rin ako para sa'yo. Sa totoo lang, medyo hindi rin ako naniniwala. Lumaki ako sa junk shop na ito. Trilyon pa kaya? Kahit ang unit na 10,000 ay napaka-alien sa akin. Hindi ako naniniwala na ako ay isang super bilyonaryo, pero naniniwala ako sa aking tatay at nanay, pati na sa lola ko. Simula noong bata pa ako, tinuruan nila ako na ang pagnanakaw ay kahiya-hiya. Apo, ipinagmamalaki kita. Lola, Lola, ang binti mo hindi ba't hindi makakatayo? Nagkukunwari lang ako. Ang binti ng lola mo, ayos na ayos. Kung bakit ako nagkukunwari, huwag mo nang itanong. Kung itatanong mo pa, hindi ko na talaga kayang ituloy ang pag-arte. Huwag kang magpaliko-liko ng usapan. Kahit tumayo man ang lola mo, ano naman ngayon? Makakatayo ako para sampalin ka? Ano ngayon ang masasabi mo? Matandang babae ka, magagawa mong manakit sa akin? Naniniwala ka bang sasampalin kita? huwag mo siyang hawakan! Gago ka. Inaapi mo ang apo ko. Kailan ka ba titigil? Xiao Yu, bigla kong naisip, tama ang tatay mo. Kung noong bata ka pa'y hindi ka dinisiplina, Magiging ganito ka na lang. mas mabuti pang patayin na lang. Lola, pinupuri mo ba ako? Matanda, at kayong lahat, dahil wala kayong maipakita na sertipiko ng cultural relic, ipapadala ko na kayo sa presinto. Mga tao, Ayos, dumating na si Ouyang, ang pinakamayaman. Tutulungan ka ng kapatid mo. Kayong bahala diyan. May usapan na ako kay Aling Wang sa may entrada ng baryo para magkita sa parke. Mauna na ako. Lola, ingat ka. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Sabi niya, bahay niya ito. siya ang ampon na kapatid na babae ni Lin Xiangyu. Ampon na kapatid? Eto bang mga antigong bagay na ito sa buong bahay? Hindi kaya may kinalaman sa kanya? O Yang Bei, sigurado ka bang gusto mo ngayon na magpasikat at magpakitang gilas? Kapag konting chismis lang ang pinalaganap ko, lahat ng netizen ay iko-konekta ka sa iligal na pagbebenta ng mga cultural relics. Pagdating ng panahon, hindi ka lang makakatulong sa kanya, ikaw mismo, mahihirapan ka. Anong mahihirapan? Yung ineksyon para sa pagbubuntis ni Xu Xingkai noon? Sa ulo mo ba tinurok? Anong kalokohan yan? Kung ganyan ang sasabihin mo, wala na tayong pag-uusapan. Pagkalipas ng araw na ito, baka hindi ka na tao. Iba't ibang species tayo na nag-uusap. Wala talagang mapagkakasunduan. Yang Bei, putang ina mo, hindi kita mapapagbigyan. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nangaaway ka pa sa akin. Ang daldal mo. Anong pinag-aawayan nyo? Yang Bei, tapos ka na.
sasabihin ko sa'yo, nakiusap na ang tatay ko para makipag-ugnayan sa pamilyang Lin sa Shangjing. Sa harap ng pamilyang Lin, ikaw ay isa lamang babaeng umaasa sa ganda. Ganyan-ganyan mo lang si ate? Bilis! Pakawalan mo ko! Ikaw. Tay. Ang lakas ng loob mo. Humarap ka pa sa akin at hinampas ang anak ko. E di sa susunod, kapag hampasin ko ang anak mo, baka gusto mong tumalikod ka? Gago! Alam mo ba kung sino ako? Ang tapang mong magsalita sa akin. Ni hindi mo nga kilala ang sarili mo, magpabagong tatak ka na lang. Ang gagaling magsalita, magte-take ba ng masters tong magkapatid? Ang galing mo, ha? Akala mo ba, dahil may Ouyang Bay kang backer, pwede ka nang maging pasaway? Ouyang Bay, kung gusto mong manatili kang pinakamayaman, lumuhod ka at humingi ka ng tawad ngayon din. Shushin, tumatanda ka na't nagiging uto-uto. Kailangan mo bang uminom ng 2 kahon ng Brain Gold para gumana ang utak mo? Tatay, sobrang yabang nila talaga. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang kumilos. May paraan ako para pagtalunan sila. Mga netizen, dahil sa pagbebenta ng mga cultural relics, kaya lang naging pinakamayaman si Ouyang Bay. Ilan kayang cultural relics ang naibenta nila palabas ng bansa para lang makuha ang katayuan ni Ouyang Bay ngayon? I-expose natin ang pinagmulan ng yaman niya. At saka, sinaktan pa nila ako. Sabi ko na, isang babae, bata pa, paano naging pinakamayaman? Nagbenta pala ng bansa para sa kayamanan. Live pa mismo, nananakit na sila. Lalo na sa totoong buhay, siguradong wala ng takot. Dapat silang parusahan. Titipunin ko ang lahat ng hacker sa buong internet para i-dox si Ouyang Bay. At hanapin ang ebidensya ng krimen ng pamilya niya. Tingnan natin kung sino talaga ang mga ampon niyang magulang. Tingnan mo ito. Ngayon, ang mga netizen ay nagsisimula ng maghanap ng impormasyon tungkol sa'yo. Malamang, sa lalong madaling panahon, malalaman na nila ang pinagmulan ng yaman mo. Pati na ang pamilya ni Lin Xiangyu, ilalantad din sa publiko. Ngayon, huli na ang lahat para magsisi ka. Gago. Kapag talagang nalaman ng mga netizen ang tunay na pagkatao ni Xiangyu, siguradong magsisisi ka na noong araw. Ang tatay mo ay dapat na ikaw ang pinapalaglag. Ang bilis. Nabunyag na ng mga netizen. Sabi nila, noong unang itinatag ang kumpanya ni Ouyang, sa simula pa lang ay tumanggap ito ng isang 10 bilyong piso na puhunan mula sa ibang bansa. Ang galing talaga ng mga netizen. Tingnan natin, Ouyang Bay. Ano pa ang masasabi mo? Ano, gusto mong magpahiya? Mukhang ikaw ay hindi pa natututo hanggat hindi nasusugatan. Ang 10 bilyong puhunang ito ay pera mula sa ilegal na pagbebenta ng mga cultural relics. Xiao Bei, salamat sa hirap. Dadalhin namin ang mga sertipiko ng cultural relics. Paparating na kami. Xu Xiaofeng, paulit-ulit mong sinasabi na nagbebenta kami ng illegal na cultural relics. Paano kung maipakita namin ang mga sertipiko ng koleksyon ng mga bagay na ito? Kung ang mga cultural relics na ito na nagkakahalaga ng 50 bilyon ay maipakita mo ang mga sertipiko sa loob ng kalahating oras, luluhod ako at magmamakaawa sa'yo. Pero kung hindi mo maipakita, ikaw at si Lin Xiangyu ay magiging mga utusan ko. Anak, magandang ideya yan. Si Ouyang Bay ang pipiliin ko. Huwag kang magpadala sa galit, Xiangyu. Kung gagawa ka ng kilos ngayon, lalo ka lang pag-iinitan ng publiko. Manalig ka sa ate mo. Ang tagal na nito, bakit hindi pa sila dumarating? Sa tingin ko, nagpapalipas lang kayo ng oras. Tanggapin ang resulta ng pustahan. Mga tauhan. Dakpin ninyo sina Ouyang Bay at Nangong Xue at dalhin dito sa akin. Sandali! Kailan naging karapatan ninyo na magmalaki sa bahay ng aming pamilyang Lin? Hindi ka ba inapi ng mga kaklase mo, anak? Ma, pa, bakit ganyan ang suot ninyo? Alam kasi namin na maraming bisita sa bahay, kaya nag-ayos kami ng kaunti. Talagang magulang ni Lin Xiangyu ang mga iyon? Hindi naman sila mukhang taga-probinsya. Baka naman, mga mayamang nagtatago lang pala sila. Kahit magsuot pa ng magandang damit ang daga, daga pa rin iyon. Sino ang tinatakot nila? Bakit mo ako sinuntok? Kung magwawala ka pa, sasampalin ulit kita. Pa, sinuntok niya ako. Dapat mo akong ipagtanggol. Isang mabahong negosyante ng Antigo. Dapat nagtatago ka na lang sa ilalim ng lupa, tapos nananapak ka pa? Tatawag ako ng pulis para kayong lahat arestuhin.
Mahal, sabi niya, mga negosyante tayo ng antigo, mga magnanakaw ng libingan, ng nanakaw. Kung may ganoon akong talento, una kong hukayin ang bahay nila. Ano ba ang pinagkukunwari mo? Kung hindi kayo mga negosyante ng antigo, saan ninyo nakuha ang mga bagay na ito? Ang sinasabi mo, kalokohan. Siyempre, binili namin. Akala mo ba, nahulog lang mula sa langit? Nasaan ang sertipiko? Kung wala, tatawag ako ng pulis. Pa, ang halaga ng mga binili ninyong ito ay mahigit 50 bilyon. Hindi lang tayo. Kahit si Ate Bay, mahihirapan siya. Sabihin mo na sa akin ngayon. Kung galing man lang sa lupa ang mga ito, baka mas may lakas pa ako ng loob. Ano ba ang sinasabi mo? Sa ilalim ng lupa, mga pananim lang ang tumutubo. Paano magiging antigo? Halika, buksan mo at tingnan mo. Ano ito? Ito ay Imposible. Ang mga sertipiko sa loob ng kahon na ito, pag binuksan, puro puting papel lang ang laman. Hindi ito puting papel. Totoong Certificate of Appraisal para sa cultural relics ito. Tingnan mo. Tunay ang steel seal na ito. ayos. Grabe ang plot twist. Lahat ng cultural relics na ito, binili ng pamilya nila. Gaano kayaman ang pamilya nila? Paano nangyari ito? Huwag, mga bro sa livestream. Huwag kayong maniwala. May netizen na halos nahalungkat na ang tunay na pagkatao ng misteryosong tao sa likod ni Ouyang Bay. Nandyan na. Ano? Shimen Xiaoyao, tingnan mong mabuti. Ito ay 50 bilyong halaga ng cultural relics. Hindi ako naniniwala. Binili nila lahat ito? May netizen ulit na naglabas ng malaking balita. Sinasabi, ang misteryosong taong nag-invest kay Ouyang Bay sa loob ng 20 taon ay tinubos para sa bansa ang halos 100 bilyong halaga ng mga cultural relic. Kung ganon, hindi ito smuggler ng cultural relics. Ito ay parang tagapagtanggol ng cultural relics ng bansa. Ate, alam mo siguro kung sino talaga ang overseas power na ito, di ba? Ang tatay ko. Ang misteryosong taong ito, baka kamag-anak nila. Sandali lang, Tia Xiao. Hindi ba't kakaiba para sa'yo? Yung mga clue na ibinunyag ng mga netizen. Bakit parang laging nagpapalakas lang ng imahe ng pamilya nila? Hemp, sa tingin ko yung taong nagbunyag nito malamang matagal nang binayaran ni Ouyang Bay. Si Ouyang Bay ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Sa kanyang kapangyarihan, kaya niya talagang gawin yan. Mukhang kung sino ang pipiliing manugang kailangan pang pag-isipan. Xu Xiaofeng, bago mo sabihin ang mga yan, hindi ba dapat munang tuparin mo ang pangako mo? Anong pangako? Sabi mo kapag nakapagpakita kami ng mga sertipiko, luluhod ka at magmamakaawa sa amin. Ikaw, Sa buong buhay ko, hindi ko pa yan naranasan. Hoy Shu, magluluhod na ang anak mo para sa amin. Hindi ka pa aalis dyan? pa, ayoko magluhod. Mag-isip ka nga ng paraan. Kung kaya ninyong ipakita ang mga sertipikong ito, ibig sabihin, may konting kakayahan din kayo. Pero ang mga sertipikong ito ay hindi pa rin katumbas ng 50 bilyong halaga ng cultural relic. Pero kanina lang, nakipagkita kami sa chairman's son ng Yaoguang Group. Nangako siya sa akin na pagkatapos niyang magawa ang mga gawain, ay ihahatid niya kami para makilala ang Lin family sa Shangjing para pag-usapan ang proyektong real estate na bilyon-bilyon ang halaga. Hemp, kung ikukumpara ang konting ari-arian ninyo, ay parang baboy na may singkamas sa ilong. Nagpapanggap na elepante. Naku! Paano naman naging interesado ang Shang Jinglin family sa Shu family? Ganon ba katindi ang pamilyang iyon? Naalala mo ba nung tayo ay lumabas ng hotel? Yung nakita nating chairman ng Yaoguang Group? Bilyonaryo siya, pero isa lang siyang malayong miyembro ng Shangjing Group. Bilyonaryo, pero malayong miyembro lang pala? Kung ganon, ang Shang Jinglin family na ito, parang katumbas na ng isang maliit na bansa? Dad, talaga bang naayos mo na? Siyempre, si Chairman Son, mahigpit na hinawakan ng kamay ko at personal na nangako. Ang proyektong real estate na bilyon-bilyon ang halaga, sa atin lang dalawa ipagkakatiwala. Kung ganun, tayo ay tataas ng tataas ang estado. Ang Shang Jinglin family, isang napakalaking pamilya, marami sigurong mga anak, diba? Kung si Xiao Shue ay mapapangasawa ang isa sa kanila, kahit na ang pinakakaraniwang malayong kamag-anak lang, aasenso na rin ang aming Nangong family. Young Master Shu,
Pupunta ba talaga kayo mamaya para dumalaw sa Shang Jinglin family? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng tatay ko kanina? Pagdating ni Chairman Sun, dadalhin niya agad ako para magpakilala sa Shang Jinglin family. Pwede ba kaming isama? Ano sinasabi mo? Matanda na ba o bingi? Matanda na ba o bingi? Sinabi ko, isama ni Shu Xiaodai ang aming pamilya para rin kay Xiao Shui makahanap ng magandang asawa. Pakiusap, maging kontento ka. Ang ate ni Xiang Yu ay ang pinakamayaman, si Ouyang. Kung makapag-asawa si Xiao Shui, sa kanya napakaswerte na. Gusto mo pa bang sumausaw sa magulo na pamilya Lin sa Shangjing? Ano ba ang kakayahan ng pamilya natin? Hindi ba ako nagpupunyagi? Bakit parang wala kang pakialam sa Xiao Exue? Gusto ko ang ugali ni Auntie. Napakaganda ni Xiao Shui. Bakit hindi siya dapat umangat? Kahit hindi siya magpakasal sa akin, bakit siya dapat magpakasal sa cute na Lin Xiangyu? Kanino ako magpapakasal? Ano ba ang kinalaman mo? Shu Xiaofeng, maaari ba hindi ka maging pasaway? Lahat ng bagay gusto mong pakialaman. Makinig kang mabuti, kahit walang-wala si Shang Yu. Gusto ko pa ring magpakasal sa kanya. Kung siya ang bata, napakaganda sana. Nagpapanggap. Kailangan bang sabihin ko ang tungkol sa rented girlfriend ninyo? Sa lahat? Xiao Xue. Ano ang ibig sabihin ng rent a girlfriend? Hindi pa po alam nyo ang paborito nyong anak at ang nobya niya paano nagkakilala. Isa sa kanila para lang makapagbigay ng impresyon sa pamilya. Ang isa para umiwas sa arranged marriage ng pamilya, agad-agad silang nagkasundo. Sa mismong platform ng Rent a Girlfriend, nag-sign sila ng kontrata. Pagdating ng oras, agad-agad silang maghihiwalay. Walang kahit konting damdamin. Xiao Yu. Totoo ba ang sinasabi niya? Si Xiao Shui ba talaga ang rent a girlfriend mo? Ma'am, ako. Xiao Shui Shui ayos. Bakit hindi mo sinabi agad? Ganito ang relasyon ninyo pala. Acting na parang totoo. Mom. Kami. Ay. Tama ang sinabi ni Shu Xiaofeng. Ako at Xiao Shui ay talagang kontraktual na magjowa. Ang pagiging malapit na relasyon na pinapakita namin ay para lang makapagbigay ng impresyon sa pamilya. Pero hindi kami walang damdamin. Sa loob ng 3 araw, kahit ang oras ng pagtulog, ay nakatali kami. Nitong mga araw, palagi kong sinasabi sa salita na nakakaabala siya. Sinasabi kong matapos na agad. Pero ang tibok ng puso ko, palagi nagpapaalala sa akin. Parang nahulog ako sa CEO na babae. Tatay, nanay, gusto ko talagang pakasalan si Xiao Shu. Pagpalain niyo ba kami? Tanungin muna natin kung ano ang gusto ni Xiao Shui. Kanina nga, sinabi ng biyenan kong babae, baka may pagkakataon ka na mapasok ang mayamang pamilya Lin sa Shangjing. Napakayaman talaga nila. Hindi ka ba mag-iisip-isip muna? Payag ako. Kahit ginto o pilak ang bahay, nasa puso ang tahanan. Sa tingin ko, nahanap ko na ang sarili kong tahanan. Mabuti, mamimili na ako agad ng pinakamagandang araw. Para sa kasal, gawin natin ito ayon sa pinakamagarbong tradisyon ng aming pamilyang Lin. Sumasang-ayon ako. Ako na ang sumasagot para sa nanay niya. Ano ba yan? Ano ba ang ginagawa nyo? Ginawa nyo na bang simbahan ang liblib na lugar na ito? Ginawa nyo na akong ninong? Kayong mga tatay, nasawi ako sa pag-ibig. Ayaw ko nang makita ang pamilya nila, pati si Nangong Shui. Anak, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko na ngayon si Chairman Sun. Pagdating ng panahon, kapag napirmahan mo na ang trilyon-pisong kontrata, anong babaeng hindi mo mahahanap? Pagkatapos, papakiusapan natin ang patriarch ng pamilyang Lin na lipulin ang buong pamilya nila. Hindi na kailangang maghintay. Narito na ako. Hindi ba't ito ang punong barangay? Siya nga. Ang punong barangay ba nila ang chairman? Punong barangay. Chairman Sun, dumating ka rin. Naantala kami ng husto sa paghihintay sa'yo. Hindi ba't nangako na ako na ipakikilala kayo sa Shang Jinglin family? Anong hirap doon? Eh di ba nagmamadali kaming makipagkita sa inyo? Ikaw naman, abala sa bukid. Ang tagal mong dumating.
Hindi ba't mahirap yon? Ang aking mga gulay, iyan ay direktang inisupply sa aming pamilyang pinuno. Ang ibig mong sabihin, ang kaligtasan sa pagkain ng pamilyang pinuno ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa inyong dalawa. Hindi po mangyayari. Chairman Son, hindi ba't sinabi ninyo na dadalhin ninyo kami upang makipagkita sa Shangjing Lin family? Ito, kailan tayo aalis? Anong ibig mong sabihin? Kayo? Hindi ba't nakita na ninyo? Nakita? Kailan? Tatay, nakita mo na ba? Wala ganun kalaking tao. Kung nakita ko, paano ko makakalimutan? Tama, Chairman Son. Hindi pa talaga kami nakakakita. Kung sasabihing nakita, isang pamilya lang ang nakita namin, mga dukhang Lin. Dukha? Oo, iyon mismo ang mga gago. Ipinangalan na namin ang inyong pangalan at hiniram pa ang pangalan ng Shangjing Lin family. Ayaw pa nilang tumigil at patuloy kaming kinokontra. Anong gusto mong gawin? Ako, nais kong hilingin sa inyo na gamitin ang kapangyarihan ng Shangjing Lin family para mabankrupt si Ouyang Bei at mapilitang magpakasal muli si Nanggong Xue at mapaluhod sa harap ko si Lin Xiangyu at pagkatapos, ang mag-asawang ito ay magiging alipin ng aming Xu family. Alipin? Sa tingin ko, tanga ka lang. Chairman Son, sila ang walang galang sa Lin family. Bakit mo sinasaktan ng anak ko? Muntik ko nang makalimutan. Kasama ka ring tandang gago. Tatay? Tatay? Ang kamag-anak na si Sunya Ozong ay nagpupugay sa pamilyang pinuno. Yaozong ha, ilang beses na ba kitang sinabihan? Wala tayo sa Shangjing. Hindi tayo gumagawa ng mga ganyang kaugalian. Tumayo ka na. Opo. Panginoon, Chairman Son, tinatawag nilang Panginoon ng tatay mo. E di ibig sabihin, ikaw ay... Imposible! Lumaki ako sa junk shop. Paano ako magiging konektado sa Lin family sa Shangjing? Tiyak na nagkakamali kayo. Anak, alam ko, mahirap para sa'yo tanggapin ang lahat ng ito. Pero ang tatay mo ay talagang Panginoon ng Lin family sa Shangjing. At ikaw ay ang nag-iisang tagapagmana ng Lin family sa Shangjing. So napakayaman natin? Sapat na para bilhin ang isang maliit na bansa. Bakit noong bata ako, sinasabi ninyo sa akin na tayo ay napakahirap, napakadukha? Anak, gusto naming ipaintindi sa'yo na kumpara sa pera, ang kaligayahan at kasiyahan ang mas mahalaga. Dito ka lumaki, hindi ka ba masaya? Tingnan mo ang mga batang mayaman na yan. Nawawala sa landas dahil sa kalayawan. Hindi mo ba nararamdamang kawawa sila? Kami ng nanay mo ay sinusubok ka lang. Kahit na kamuhian mo kami dahil dito, hindi kami magsisisi. Hindi ko kayo kinamumuhian. Mabuting anak. Mahal ko kayo. Lauma, tama nga ang nakita mo. Milyonaryo talaga ang pamilya nila. Kamag-anak, hindi ko inakalang ang mapapangasawa ng anak ko ay ang anak ng pinakamayamang pamilya sa Shangjing. Tama? Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Karapat dapat siya. Salamat, pinakamayamang si G. Ouyang. Pero ang ibang tao, baka hindi naman karapat dapat. Mga kasama, ayan, nahuli na. Ang pamilya nila ay napakarami, napakabihirang kayamanan dahil lang sa ang pamilya nila ay Lin family ng Shangjing. Ang loser na ito ay ang tagapagmana ng Lin family ng Shangjing. Di ako mag-livestream ng pagkain ng dumi. Hindi siguradong nag-arte lang. Si Chairman Son ay nagluhod na. Nagdududa ka pa. Ang ugali mo sobrang masama. Maghiwalay tayo. Baby, mali ako. Kainin lang ang dumi, di ba? Kakain ako. Okay lang ba? Ang Lin Xiangyo ay talagang sobrang swerte. Ang totoo, ito ay ng Lin family ng Shangjing, tagapagmana. Sana ang Lin family ay maghirap na. Sana ang Nanggong Zhuo ay maging widow na. Sir, Supervisor, anong meron? Habang nagtatrabaho, nagudyok ng emosyon sa live stream. Nanguna sa online bullying sa presidente at ang boyfriend niya. Di ba? Supervisor, ako. Ikaw, mag-impake ka agad. Umalis. Tapos na. Wala na ang trabaho. sorry, Lin Xiangyu ako ay ignorante tanga, hindi nakita ang tunay na tao. Pinuno ng Lin family. Ako ay walang paraan sa pagturo sa anak. Pakiusap, pagbigyan mo, naging dahilan sa anak ko, nakasakit sa anak ng Lin family. Biging ba na?
Sorry. Ako, tutupad ako ng pangako. Sorry. Hindi ako muling maglakas loob haras si Xiao Shui. Chairman Sun, kanina lang si Xu Xiaofeng ay ang yabang-yabang magsalita na magpapatulad ka raw ng proyektong bilyon-bilyon at silang mag-ama pa ang talaga. Totoo ba? Xiang Yu, pwede mo akong saktan o murahin, pero wag mong pahihintulutan na kanselahin ni Chairman Sun ang pakikipagtulungan. Chairman Sun, isang salita, isang gawa. Huwag mong bawiin. Ginoo, totoo nga. Pero ang ibig kong sabihin sa pagpapaubaya sa kanilang mag-ama ay ang pagpapatag ng lupa. Kulang nga kami ng dalawang magtatrabaho. Sa tingin ko, silang dalawa ay matataba at malulusob, sakto na. Dalhin na. Huwag! Saklolo! Huwag! Nagkamali ako! Anak! Kapitan, hindi naman talaga kayo magpapatag ng lupa sa kanila? Ginoo, nasa ilalim tayo ng batas. Biro lang. Pero mula ngayon, wala nang pamilyang Xu sa Jiangcheng. Manugang ko, kasalanan ng iyong tita ang pagiging ignorante. Alam ng tita mo ang pagkakamali niya. Huwag mo sanang alisin ang pamilyang Nangong. Kung hindi mo ako patatawarin, maglulupasay ako rito ng 3 araw at gabi. Tita, bagamat ikaw ay medyo nakakainis, pero ikaw pa rin ang ina ni Xiao Shui. Kaya, Xiao Shui, hindi ko na siya pakakasalan dahil hindi naman siya yung batang babae noon. Anak ko, kasalanan ko lahat. Mula ngayon, hindi na ako basta-basta magmamaliit ng tao. Xiao Shui. Ang tagal nating hindi nagkita. Matagal mo na akong nakilala. Mula nang unang magkita tayo sa swimming pool, nakilala na kita. Kanina lang, niloloko lang kita at si tita. Ayos.